Ngunit kumirot ang puso ko dahil sa narinig ko ang pag-uusap ng mag-ina. Dear Right Vine, ako si Clariza, ang babaeng akala ng lahat ay nakuha na ang happy ending. Ikakasal ako sa araw na ito. Kay Joseph, ang lalaking akala ko ay Prince Charming ko. Gwapo, matalino at galing sa disenteng pamilya. Habang naghihintay sa lobby ng hotel, napahawak ako sa pulso ko. Oh my God, bulong ko. Ang bracelet ni Lola! Naiwan ko ang antique diamond bracelet, ang something old ko, sa kwarto ni Joseph. Doon ko kasi ito tinanggal kanina nung sinukat ko ulit ang gown ko para ipakita sa kanya. Ma'am, magsisimula na po ang march, sabi ng coordinator. Saglit lang, may kukunin lang ako. Sigaw ko sabay takbo pabalik sa elevator. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pagod kundi dahil sa excitement. Ilang minuto na lang Mrs. Clariza Cruz na ako. Pagdating ko sa hallway ng 7th floor, tahimik na ang paligid. Nasa baba na kasi ang lahat ng bisita at abay. Tatakbo sana ako papasok sa kwarto ni Joseph pero napahinto ako. Nakaawang ng kaunti ang pinto. Akmang bubuksan ko na sana nang marinig ko ang boses ni Joseph. Kausap niya ang mama niya. Anak, ayusin mo ang necktie mo. Sabi ng mama niya, kailangan mong magmukhang perpekto. Ito na ang araw na hinihintay natin. Napangiti ako. Excited din sila. Bubuksan ko na sana ang pinto para gulatin sila. Pero nagsalita ulit si Joseph. Ma, sigurado ba tayong hindi niya babawiin ang shares ng kumpanya kapag kasal na kami? Natigilan ako. Ang kamay ko ay nanigas sa doorknob. Huwag kang mag-alala, sagot ng mama niya habang tumatawa ng mahina. Sobrang tanga ni Clarissa pagdating sa pag-ibig. Patay na patay yun sa'yo. Pirma lang siya ng pirma. Kapag kasal na kayo, ikaw na ang legal na may-ari ng kalahati ng yaman niya. Parang binuhusan ako ng yelo. Hay salamat, buntong hininga ni Joseph. Sa wakas, matatapos na rin ang pagpapanggap ko. Alam mo ba, madiring-diri ako kapag hinahalikan ko siya. Lalo na pag magkahawak kami ng kamay at nakikita ng mas maraming tao, hayaan mo na anak, malapit na pagtitiis mo. Saka na natin gawin ang susunod na plano. Kapag kasal na kayo, wika pang muli ng mama niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Para akong na-eye-stuck sa paninigas ng buo kong katawan. Hindi ako pwedeng ganito. Ano gagawin ko? Magsisimula na ang kasal. Bulong ko pa sa aking sarili. Dahil ang kwarto ko ay nasa 4th floor pa, bumalik ako. Nagmadaling bumalik sa aking room. Agad akong nagbihis at tumakas sa araw mismo ng aking kasal. Akala nila may isahan nila ako. O tama si tita, tanga nga ako sa pag-ibig. Kaya hindi ko naramdaman na fake lang pala ang pagmamahal sa akin ni Joseph. Pero hindi ko hahayaan na pagkaperahan lang nila ako.